Ayan, so welcome back dito no sa Day Enrica YouTube channel. Well, mabilisan lamang po to no. Politics ang ating pag-uusapan. Okay, topic po natin of course mga Duterte no. At ang pangalawa po ang mga sari-saring mga usapin pagdating po sa politika no. Balikan po natin itong party list na tila budol nito ni Diwata no. Okay. So yun po. Salamat nga po pala no sa mga nagpapaabot ng suporta at like and subscribe po. Kung nagustuhan niyo po tong content natin, kung DDS po kayo or Inday Sara Duterte supporters, like na po kayo diyan no. Lalo na pong lalo na papalapit na pong eleksyon. Kailangan niyo po ng boses at mga mukha. Naks, kala mo politiko no. Anyway, sa totoo lang po tayo no, issue based lang naman ang pinag-uusapan natin dito no. Okay. Ang topic po natin ang wala pa po no na mga Duterte ang nagfa-file ng kanilang COC. Ayan. Kaya yung mga ibang diyan, clickbaiters, fake news, nagsasabi baka daw nandyan, darating na, huwag kayong magpaasa no. Sigurado po baka October 8 pa no mag-file kung sino man po mga Duterte dahil parang chess po yan no. Kaya dapat po sa unang galaw, swabe na. So dyan po magaling ang mga Duterte no, sa discarding ganyan. Titignan muna ang galawan ng mga kalaban bago siya kumilos. Diba? Para checkmate ka agad, no? First move, checkmate. So yun na nga. Kasi nga po, matunog nga po na babalik bilang mayor. Ito pong si dating Presidente Duterte, no? Kasi nga po, kailangan po natin na stronghold at yan po yung Davao, no? At sa iba naman pong balita, ito pong si BP Leni, dating BP Leni nag-file na po or nag-anunsyo na ng kanyang pagkandidato bilang mayor naman sa Naga City. Ayan. So yun naman po sa mga Duterte, kung ano man pong napag-usapan nila, siguro pinal na yun no. So inaantay na lang lamang natin yung execution no. Kasi nga po nauna pong sa mga Duterte na nag-file ng COC is yung anak po ni Pulong no, bilang konsehal. Pero si Pulong hindi po nag-file as sa congressional seat. Alam ko may isa pa siyang term if I'm not mistaken. Kasi nga po kung matatandaan nyo, vice mayor po siya, di ba, nung nanalo ang Pangulong Duterte at naging congressman po siya yung midterm election nung panahon po ni Pangulong Duterte. At ikalawang termino niya nung na po, yung paalis na po sa pwesto ang Pangulong Duterte. So alam ko meron pa siyang isang term. Then at the same time, ito pong si Mayor Baste, di ba, first time mayor siya. So meron pa siyang another 2 term, di ba? Pero malakas po ang panawagan na siya po tumakbo na bilang senador, no. Kailangan po kasi talaga ng mga matitindi nating mga kaalyado. Dahil nga po nakikita nyo naman po ang ginagawa sa Kongreso at meron man tayong mga kaalyado sa Senado, katulad po ni Tol, no, na lumipat po at hindi po naging kasama sa paninindigan ng mga solid Duterte. Katulad po nila Senator Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla. So kailangan po natin magpalakas ng hanay dahil nga po talagang para sa akin talagang itutuloy nila yung impeachment kasi nga in preparation po yan sa 2028. Kapag na-impeach po si BP Inday, hindi po siya pwede tumakbo sa kahit na anong posisyon. Ganyan po katindi niyan, no. Kaya nga po dapat mapigilan yan sa Senado dahil sigurado sa Congress gugulong po yan, no. Sa ngayon deny muna kasi wala mag-e-election Pero kapag po itong election napaka-crucial po. No, kaya solid DDS lang po tayo. Tama na po yung mga wag na po nating iboto yung hindi naman makakatulong sa atin, no. So yun nga po si Senator Marcoleta, no. Lahat po ng PDP, no, sa pagka-final na po yan ikakampanya po natin dito, po. Kasi nga po bakit po mga Duterte wala naman po tayong nararamdaman sa administrasyon ni Marcos Diba? Wala na yung mga major projects. Yan po yung mahalaga para po sa inyo yan. No? Dito po sa amin, masarap ang buhay namin, transportation namin.
'Di ba? Walang traffic, no? Masaya dito. Eh diyan, grabe po, kaya nga nangangarap kami na maibalik ang Duterte para maibalik po ang serbisyo. Okay, so ngayon, sa kabilang dako naman po, no, itong mga party list, nakita niyo po si Ted Filon. Galit na galit po, no? Sobrang, kapal ng mukha. Grabe yung tigas ng pananalita niya na yun. Kasi nga po, makakapal talaga ang pagmumuka ng mga congressman or ng mga party list na hindi naman sila kumakatawan eh. Mga negosyante po ang mga nagpa-party list. No? Kung hindi mga kamag-anak ng mismo mga politiko, sila na, no? Ilan lang ba, no? Ang kumakatawan talaga sa mga tawag dito, sa mga sabihin na nating marginalized group, no? At tulad niyang vendors na yan, talagang halata no? Halata, para sa akin, budol talaga yung na yan, yung party list na yan. Biruin mo, ginagamit lang para sa akin, ginagamit lang si Diwata. No? Talagang huling-huli ni Ted Filon itong first nominee nila. So imagine niyo mo, ganyang klase ng tao, paupuin bilang congressman, anong nalalaman sa batas niyan? At yung mga kasama niya, hindi niya pang halos kakilala. At dapat talaga, gisahin, makilala yung mga yan. Dahil po, ang akala ng tao, baka yung iba, masyadong idol si Diwata, iboto yan dahil lang kay Diwata. Pero hindi nila alam. Ang mga iuupo nila, mga kontratista, negosyante, at iba pa po, may kaso. Yan po ang matindi. Kaya po mag-isip-isip po tayo. Tanggapin nyo lahat ng binibigay. Sige, tanggapin nyo, pero wag nyo silang iboboto. Huwag nyo silang iboboto dahil po makakawawa po kayo lalo dyan. Kami mga OFW, ulitin ko, nagbamasid lang po kami, nakikibalita sa mga nangyayari dyan. Malayong-malayo po talaga noong panahon ni Tatay Diggs. Talaga pong nagbalikan na po lahat. Kayo mga kasagot dyan Kayo mismo, tumataas ang krimen. Yan pong subway, itanong nyo dyan sa DPWH, itanong nyo sa gobyerno kung nasa na kahit isang stasyon yan. Yung MRT, kailan may ibsan yung haba ng pila dyan? Consistent? May mga bagong trend po ba? Kaya wag po kayong masyadong aasa, yung naiya, matagal pa po yan. Sabi ko sa inyo, matagal pa po yan. Baka nga po pagka-retire ko, tsaka pa mag-up. Kaya hindi po katulad ng panahon ni Tatay Diggs. 6 years lang, napakadami na pong nagawa. Aggressive po. Mga Arthur Tugade, yan ang DOTR mo. Ngayon, yung DTR ngayon, puro pangisi-ngisi lang Pangisi-ngisi Kaya yun po. Kaya kayo pong bahala, Yun lang naman po, kaya po tayo dito. Nire-risk ko po, Nagre-risk ako ng tawag dito. Yung iba magagalit sa akin. Wala akong magagawa. Issue-based lang naman tayo dito So sa mga taga-suporta ni Marcos, ni Tambaloslos, sige, kahit isa lang, magbigay kayo ng magandang proyekto ni Marcos. Kahit isa lang. Wag niyong sabihin flood control, wag niyong sabihin ayuda. 'Di ba? So yun lamang po, Maganda sana kung ginandahan nila ang serbisyo, I will be with you. Kaso wala Wala po akong nalalaman na magandang proyekto, So yun lamang po, At muli, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-like and subscribe. At yun lamang po, at magandang araw po sa inyong lahat.